Direkta, katotohanan, at maasahan. DXSP, DXSP, 1 FM 22 sa inyong mga radyo. Isang masayang umaga, Pilipinas. Maradyaw na Adlaw, Surigao. Ako ang inyong tagapagbalita, si Claire Gibaw. At ang iyong kaagapay sa balita, Valentina Santiago, Na handang ihatid ang balitang may sigla at saya. Pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, usap-usapan ngayon. Juan de la Cruz, ano ang detalye? Inaresto ng International Criminal Court or ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa mga kasong crimes against humanity na may kaugnayan sa kanyang war on drugs. Sa isang video message bago siya dalhin sa dahig, nagpahayag si Duterte ng kanyang handa ang harapin ang mga kaso ipagtanggol ang kanyang naging hakbang laban sa ilegal na droga. Ang kanyang pag-aresto ay itinuturing na makasaysayan bilang unang pagkakataon na isang dating leader ng isang bansang Asyano ay naharap sa ganitong kaso sa ICC. Juan de la Cruz nagbabalita para sa 1 FM. Sa pang mainit na balita, ang kasunduan sa depensa at pagitan ng Canada at Pilipinas, Hazel Villapando, ano ang update? Nagtapos na ang usapan sa pagitan ng Canada at Pilipinas para sa isang mahalagang kasunduan sa depensa na magpapalakas sa mga pinagsamang combat exercises at military collaborations. Ang kasunduang ito ay tugon sa lumalawak na tensyon sa West Philippine Sea dulot ng agresibong aksyon ng China sa pinag-aagawang teritoryo. Layunin nitong palakasin ang kakayahan ng dalawang bansa sa interoperability, joint exercises at capacity building efforts. Matagumpay nang natapos ang negosasyon at nakatakdang pirmahan ang kasunduan sa mga darating na buwan. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy na pinalalakas ng Pilipinas ang ugnayang ito sa iba pang kaalyadong bansa bilang bahagi ng estratehikong depensa. Bukod sa Canada, may umiiral ng defense agreements ang Pilipinas sa Estados Unidos, Australia at Japan at kasalukuyang nakikipag-usap rin sa New Zealand at France. Nagbigay rin ng teknolohikal na suporta ang Canada upang mahusay ang pagbabantay laban sa mga iligal na sasakyang dagat sa rehiyon. Hazel Villapando nagbabalita para sa 1 FM. Maraming salamat, Hazel. Mananatiling nakaantabay at patuloy tayong tututok sa mga panibagong balita pagkatapos ng paalalang ito. Pagod ka na ba sa pagbabayad ng mahal na gym membership na hindi mo naman ginagamit? Gusto mo bang baguhin ang iyong katawan sa comfort ng iyong sariling bahay? Well, nandito ka sa tamang lugar. Dahil ngayon, ipapakilala namin ang Ultimate Home Fitness Solution, ang tanging fitness system na kailangan mo. Sa aming madaling gamitin, all-in-one fitness system, matutok mo ang bawat muscle group sa katawan mo. Ikaw ay naglalayon magbawas ng timbang, magpalakas ng nan, o dagdagan ng flexibility, ang equipment na ito ay perfecto para sa iyo. Dati gumugugol ako ng oras sa gym, pero ngayon, gamit ang system na ito, nakakakuha na ako ng kumpletong workout sa loob ng 30 minuto. At ang pinakamagandang bahagi, ginagawa naming abot kaya ang system na ito para makapag-umpisa ka sa pagbabago ng iyong katawan ngayon. Sa halagang mas pababa pa ang isang kuha ng gym membership. Pero teka, may bonus pa. Tumawag na at bibigay kita ng 3 libreng accessories para mas maganda ang iyong workout. Tama? Libreng-libre! Hintay mo ang tamang panahon para mag-invest sa iyong sarili. Ngayon na yon, ang Ultimate Home Fitness Solution ay ang iyong susi sa isang mas malusog at mas masayang buhay. Ano pang hinihintay mo? Tumawag na sa 0946-783-9103. Oras ngayon ay alas 3 ng hapon at nagbabalik kami para sa mga karagdagang balita.
Isang bahaging eco-tourism park ang sinimulan sa Surigao City. Ating pakinggan ang pagtutok ni Micaela Villador. Sinimulan na ang construction ng isang ecotourism park sa Sitio Brazil, Barangay Mati, Surigao City. Layunin ng proyektong ito na palakasin ang lokal na ekonomiya at itaguyod ang pangangalaga sa kalikasan. Ang parking ito inaasahang magiging pangunahing atraksyon sa rehiyon na magbibigay ng trabaho at oportunidad sa mga residente. Micaela Villador, nag-uulat para sa UNO FM. Isang sunog ang sumiklab sa port area Maynila na nagdulot ng malaking pinsala. Narito si Miguel Santos para sa buong ulat. Sunog ang isang residential area sa Port Area, Manila. Kanilang madaling araw na nagdulot ng matinding pinsala sa mga kabahayan at lumikas ang dangdaang residente. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang apoy bandang alas 3 ng madaling araw at mabilis na kumalat sa bahay at nagawa ang magaan at madaling masunog na materyales. Umabot sa third alarm ang sunog at napula lamang matapos ang mahigit 2 oras na sunog. Sunod na pagbomba ng tubig, wala namang naiulat ng sawi, ngunit ilang residente ang tamo ng minor injuries habang madaling lumikas. Tinatayang mahigit 200 pamilya ang nawala ng tirahan at pansamantalang nanunuluyan ngayon sa barangay covered court. Inaalam pa ng mga investigador ang sanhi ng sunog, ngunit may hilalang nagmula ito sa isang napabayaang kalan o electrical overload. Agad naman nagpadala ng tulong ang lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng pagkain, tubig at kumot para sa mga evacuee. Patuloy na nanawagan ang mga opisyal sa publiko na maging maingat at siguraduhin ligtas ang mga gamit pangkuryente na sa mga kabahayan at masisikip na lugar. Miguel Santos, nag-uulat para sa UNO FM. Maraming salamat Miguel Santos. Mananatiling nakatutok at abangan ang mga susunod na balita pagkatapos ng mga paalalang mula sa aming himpilan. Bored ka na ba? Hanap mo ay merienda na swak sa panlasa? Tikman ang bagong Chris Munch Crackers. Malutong, masarap, at perfect na pang break time. Ang Chris Munch, pamana ng bawat kilig at kasiyahan. Chris Munch Crackers, snack time the right way. Aba, parang gusto ko tuloy ng Chris Munch Crackers. Napapasayo pa ako sa sarap ng tunog ng crunch. Oo nga partner, parang kailangan natin ng snack break pagkatapos ng shift natin. Pero teka, balik muna tayo sa mga balitang dapat ninyong malaman. Isa na namang kontrobersya ang yumanig sa bayan matapos ang ulat ukol sa di umano'y pagkikialam ng mga banyagang individual sa ating mga lokal na otoridad. Narito si Sofia Garcia para sa buong ulat. Siniwalat ng isang ulat na 2 hinihinalang Chinese spies ang umano nagbigay ng cash at motorsiklo sa ilang membro ng pulisya sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa mga opisyal, posibleng bahagi ito ng mas malawak na pagtatangka upang iwansyahan ng mga lokal na opisyal at makukuha ng sensitibong impormasyon. Kinukumpirma ng Department of Interior and Local Government na iniimbestigahan na nila ang mga nasabing insidente. Ang internal report na nasabing may koneksyon ang 2 banyaga sa Chinese military batay sa mga dokumentong nasamsam. Naman itong itinanggi ng Chinese Embassy sa Maynila. Sabing wala silang kinalaman sa isyo at kondena. Mga aligasyon bilang walang basihan sa gitna ng patuloy ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Lalo nang nagbibigay pansin ngayon ang integridad ng ating mga institusyon at mga banta ng dayuhan. Sofia Garcia, nag-uulat para sa UNO FM.
Maraming salamat, Sofia Garcia, sa iyong ulat. Talagang naman nakakabahala ang mga ulat ng banyagang impluensya sa ating mga lokal na otoridad. Tiyak na maghahatid pa ng mas maraming detalye ang mga investigasyon sa mga susunod na araw. Oo, partner. At habang patuloy ang investigasyon, patuloy din tayo magmamasid sa mga susunod na pangyayari. Ngunit ngayon, magpapaalam muna kami at maghahatid ng pinakahuling balita at impormasyon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik, patuloy kayong makinig at magbantay sa mga susunod na updates. Muli, ako si Valentina Santiago. At ako naman si Claire Gibao. At ito ang Uno FM.